This evening mga kapatid, tayo po ay papasok na po dun sa pinakahuling letra ng ating mga pinag-aaralan po na doktrina na kung tawagin po ang mga doktrina ng biyaya ng Diyos. In other words, the doctrines of grace. Now, I must admit mga kapatid that when we get here sa letter P, we are going to do a two-part series, two-part Bible study series or lesson on the specific doctrine. Bakit po? Dahil yung pag-aaralan po natin this evening ay patungkol po sa positive, which means na ang ating pananampalataya will not wither away. Pero sa susunod po na Friday, Lord willing, tatalakay naman po natin yung mga tinatawag po na alleged texts na parang nagbibigay po ng pahiwatig that salvation can be lost. So part 1 this evening ay patungkol po sa affirmative na ang kaligtasan po ay hindi pwede mawala. Whereas next Friday, Lord willing, tatalakayin po natin yung mga teksto na parang nagpapahiwatig na ang Kristiyano po ay pwedeng mawalan ng kaligtasan kung siya po ay titiwalag ayon po sa paliwanag ng iba. So ang ating pag-aaralan po this evening ay yung letter P. Ito po ay madalas na kinikilala bilang perseverance of the saints. Minsan, tinatawag din po ito preservation of the elect. Minsan, tinatawag po ito in Baptist circles as eternal security. At madalas kinikilala sa isang sikat na titulo, bagamat it is mostly misunderstood, once saved, always saved. Okay? Now, bago ko po ipaliwanag kung ano pong ibig sabihin po ng doktrinang perseverance of the saints or the preservation of the elect, o kung tawagin po in popular circles as eternal security or once saved, always saved, pagdating po sa 5 punto na kung tawagin the doctrines of grace, ito po ang naging pananaw, paniniwala ng ating mga kapatid na Armenian noong 1618 at the Council of Dordrecht, Netherlands, na kung tawagin po the Synod of Dort. Ito po ang kanilang posisyon, the position of the Remonstrants. Sabi po nila, believers are given all the help of grace to persevere to the end. But whether a true believer can reject this grace, return to his sin, and be forever lost is a question requiring further investigation from Scripture. Nang ibig sabihin, tungkol sa katanungan, posible po ba sa isang Kristiyano na puspos ng banal na Espiritu that has been sealed by God's Spirit and grace, at one point of his life, mawalan po siya ng kaligtasan? Or in other words, posible ba sa isang Kristiyano na pinili ng Diyos, niligtas ng Diyos, na mawala ang kanyang kaligtasan? Yan ang posisyon ng mga Armenian by saying, kailangan pa namin pag-aralan pa sa kasulatan. Yan ang kanilang posisyon. Whereas, ang posisyon po ng mga tinatawag na Reformed Dutch Calvinists in the Canons of Dort, chapter 5, article 6, ito po ang kanilang response. But God, who is rich in mercy, according to His unchangeable purpose of election, does not wholly withdraw the Holy Spirit from His own people, even in their grievous faults, nor suffers them to proceed so far as to lose the grace of adoption and forfeit the state of justification, or to commit the sin unto death or against the Holy Spirit. Nor does He permit them to be totally deserted and to plunge themselves into everlasting destruction. Now notice yung mga specific words na binanggit po dito.
tungkol sa katanungan, nawawala po ba ang kaligtasan ng mga tunay na Kristiyano na pinili ng Diyos that is sealed with the Holy Spirit and for whom Christ died for? Ang sabi nila, ang kanilang estado of adoption, ang kanilang estado of justification, ang biyaya na ibinigay sa kanila upang hindi sila mahulog permanently, ay hindi posible mangyari sa mga tunay na Kristiyano. Now, ang tanong, bakit may dagdag na adoption? Bakit may dagdag na justification? Because during this period of time, ang mga remonstrants, bagamat mga kapatid po natin sila sa pananampalataya, buot pa ho sa kanila, may mga ibang sekta within the Roman Catholic Church that taught venial sins, mortal sins. And one of these sins, kapag kinumit po daw ng isang tao that professes to be a Christian, pwede po mawala sa kanya yung kanyang estado ng pagiging justified. In other words, kung tayo po bilang mga Kristiyano ay itinuring po ng Panginoon bilang mga matuwid because of our faith alone in Christ, yung justification po natin, regardless of how many times you fall and repent, hindi mawawala ang ating estado ng pagiging righteous. Dahil ito po ay hindi nakasalalay sa ating mabubuting gawa, kundi nakasalalay po ito sa finished, complete, perfect work of Christ. Ngayon, dinagdagan po ng ating mga Reformed Dutch Calvinist brothers that hindi lang kaligtasan, not even adoption, maging yung estado ng pagiging matuwid, hindi pwede mawala sa atin. Ngayon, kung tatanungin po natin, what does perseverance, preservation, eternal security, and once saved, always saved mean sa letter P? Ayon po sa isang theologian by the name of Louis Berkhoff, ito po ang kanyang paliwanag. Perseverance may be defined as that continuous operation of the Holy Spirit in the believer by which the work of divine grace that is begun in the heart is continued and brought to completion. It is because God never forsake His work that believers continues to stand to the very end. Na sa madaling salita, kung tatanungin po natin, ano pong ibig sabihin po ng doktrina of the perseverance of the saints? Hindi po siya natatapos lamang sa paliwanag na ang kaligtasan ay kailanmay hindi mawawala. Bagamat bahagi po yon, hindi yun yung buod na paliwanag. When we talk about the perseverance of the saints, kaya nananatili ang isang Kristiyano to the very end ay dahil po sa continuing operation ng Espiritu Santo upang maingatan ang kanyang pananampalataya hanggang sa katapusan. Yun ang ibig sabihin ng perseverance of the saints. Now, ang tanong, where do we find in the Bible that the faith of the elect will never fail to the very end? Basahin po natin dito sa Lucas 22, the Gospel of Luke chapter 22, beginning at verses 31 to 34. Luke chapter 22, verses 31 to 34. Tignan niyo po ang nakalagay. Sabi po dito, sinabi ni Jesus kay Pedro, Simon, makinig ka mabuti. Humingi ng pahintulot si Satanas sa Diyos na subukin niya kayong lahat ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo o katulad ng pag-aalis ng ipa sa mga trigo. Ngunit nanalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya. At kapag nagbalik loob ka na, palalakasin mo ang pananampalataya ng iyong mga kapatid. Sumagot si Simon, Panginoon, handa po akong mabilanggo o mamatay na kasama ninyo. Pero sinabi sa kanya ni Jesus, Pedro, tandaan mo, bago tumilaok ang manok ngayong gabi, 3 beses mong ikakaila na kilala mo ako. Now, the word
in verse 32, that is translated manghina, is interesting kasi in verse 32 of the English, ang nakalagay, "But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail." So, what does that have to do with the doctrine of perseverance? Ang nagpa-persevere po dito ay yung pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa mga pinili bago pa man likhain ang mundo. Natatandaan po natin mga kapatid na ang pananampalataya ay kaloob ng Diyos. Ang pagsisisi ay kaloob ng Diyos. Ang pagsisisi hindi ibinigay sa lahat ng tao. Ang manalig kay Kristo ay hindi ibinigay sa lahat ng tao. Ibinigay lang po ito sa mga pinili ng Diyos for whom Christ came to die on the cross for. Ngayon, kapag nagbigay po ang Diyos ng pananampalataya sa isang pinili ng Diyos, bagamat ang pananampalataya po na yan ay pwede manghina, bagamat ang pananampalataya po na yan ay pwede po dumaan sa mga matitinding pagsubok, nevertheless, pagdating sa kahulian, mananatili at mananatili pa rin ang pananampalataya po na yan kay Jesus. And we see that doctrine in Luke chapter 22. Pagdating kay Judas Iscariote, hindi nanalangin si Kristo para sa kanya. So ano nangyari kay Judas? Nagpakamatay. Because he is the son of perdition. He was predestined for destruction. Pero pagdating kay Pedro, notice what Jesus talks about or tells Peter. Hindi po niya sinabi, "I pray na kailanmay hindi ka magkasala." Hindi po niya sinabi, "I prayed na hindi ka dadaan ng pagsubok." Ang sabi po niya, "I have prayed that your faith does not fail." Na ano pong ibig sabihin that your faith does not fail? Mapapansin po natin, marami po mga tao in the Gospels that when they hear the words of Christ, at one season, sumusunod sila. Pero habang pahirap at pabigat na pabigat ang doktrina, unting-unti nawawala yung mga sumusunod. Bakit po? Because their faith did not persevere. Their faith did not continue. Kaya madalas po natin nakikita po in the Gospels, sinasabi po minsan ni John in several chapters of his letter, that hindi sumampalataya o hindi nagtiwala si Jesus sa pananampalataya nila because he knows it would fail. Moreover, yung mga taong pinakain po ni Kristo with the 5 loaves of bread and 2 pieces of fish, pagkatapos po niya ibulgar ang kanilang masamang motibo, ano ho nangyari? Tumalikod ho sila at hindi na nagpatuloy. What this doctrine teaches, kahit anong pagsubok, no matter how many times you fail, no matter how many times you go through heavy, severe trials as a Christian, the Lord will always pick you up and He will sustain you to the very end. Yun ang katuruan of the perseverance of the saints. Perseverance dahil binigyan ka ng Diyos ng pananampalataya na mananatili hanggang wakas. Preservation dahil iingatan ng Diyos ang iyong pananampalataya hanggang sa katapusan. Eternal security dahil binabantayan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo ang iyong pananampalataya upang hindi po ito maagaw ng kaaway. And thus, ang konklusyon, kapag iniligtas ka ng Diyos, you will always be saved. Because that perseverance and preservation and the security, hindi nanggagaling sa atin. Nanggagaling sa Kanya. So when you ask the question, perseverance, notice how Peter says here in verse 32, or the Lord says here in verse 32, "Ngunit nanalangin ako para sa iyo na huwag manghina ang iyong pananampalataya." Meaning that kapag si Kristo ang nanalangin for us as our intermediator, as our intercessor, so to speak, sigurado ang ating pananampalataya
it's never permanently going to fall or fail. Pero notice what Christ does say. Sabi po niya, at kapag nagbalik loob ka na. Ang katuruan na perseverance of the saints does not mean na porket hindi mawawala ang ating kaligtasan, hindi makakaranas sa mga Kristiyano ng mga matitinding pagbabackslide. Hindi itinuturo po ng perseverance of the saints na kapag ikaw ay pinili ng Diyos, ay walang oras o panahon na hindi ka mahuhulog sa pagkakasala. We see that several times in the Bible. Abraham fell into sin. Noah fell into sin. David fell into sin. Solomon fell into sin. Manasseh fell into sin. And we can go on and on and on and on. Pero, notice, the words of Christ, kapag nagbalik loob ka na. Anong ibig sabihin nun? Dadaan at dadaan ang isang Kristiyano, perhaps in 1 season, 2 seasons, we don't know. May mga panahon at season sa kanyang buhay na manlalamig siya. Manghihina siya. Magkakasala siya. Maari, may tatanggapin siya maling aral for a season. Pero sabi ng Biblia, kapag ikaw ay pinili ng Diyos, manunumbalik at manunumbalik ka sa Kanya before the time of the end. Because notice what Jesus says here. At kapag nagbalik loob ka na. Now look at this. Si Judas, tinraidor po niya ang ating Panginoon. Si Pedro, dininay niya ang ating Panginoon. We can say both of them were heading towards destruction to a certain degree. Yung isa tumiwalag through betrayal. Yung isa tumiwalag through denial. But notice the difference. Yung isa hindi na nanumbalik. Nagpakamatay. Yung isa, nung sinearch po siya ni Kristo, in John 21, nanumbalik siya. That teaches us that when the Lord gives you faith, that faith is not superficial. That faith ay hindi lang for 3 years and then mawawala na. That faith, when the Lord gives it to you, hanggang sa katapusan na ho yun. Never po mawawala yung pananampalataya na ibinigay sa atin ng Diyos. Yan ang itinuturo ng preservation of the saints or perseverance of the saints. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Philippians chapter 1. Philippians chapter 1. And let us begin here in verse 6. Saan natin nakikita at nakukuha yung doktrina na kapag tayo ay binigyan ng pananampalataya, hanggang sa katapusan na yan. Philippians 1 verse 6. Tignan niyo po nakalagay. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinimulan niya sa inyo hanggang kailan? Sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Or in English, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So ano pong ibig sabihin ng perseverance? It means yung operation ng Espiritu Santo na nagpapatuloy na kanyang sinimulan nung tayo po ay tinawag ng Diyos, niligtas ng Diyos, and this will be completed sa pagbabalik ni Kristo. So in other words, nung tinanggap mo ang Panginoon, when you were born again, nung binigyan ka ng pananampalataya, nung binigyan ka ng kaloob ng Diyos magsisi, doon yung binabanggit po ni Pablo na nagsimula na ang operation ng banal na Espiritu. So ang tanong, hanggang kailan yung pananampalataya na yon? Hanggang kailan kikilos ang banal na Espiritu sa ating buhay? The Bible says, hanggang sa pagbabalik ni Kristo. That's why it's called perseverance. Now, why is it called preservation? Basahin naman po natin ang unang Pedro, Kapitulo 1. 1 Peter chapter 1. Bakit po siya tinawag preservation? Unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 3 hanggang 5.
1 Peter chapter 1, verses 3 to 5. 1 Peter chapter 1, verses 3 to 5. Tignan niyo po ang nakalagay. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa dakila niyang awa sa atin, ipinanganak tayong muli sa pamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ito ang nagbibigay sa atin ng malaking pag-asa na may nakahandang mana ang Diyos para sa atin. Ang manang ito'y nasa langit, walang kapintasan, hindi nasisira, at hindi kumukupas. At sa pamagitan ng pananampalataya nyo, iniingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos habang naghihintay kayo ng kaligtasang nakalaang ihayag sa huling panahon. Now here's the question. What is that eternal inheritance na naghihintay at nakalaan para sa atin sa langit? Eternal life. Ang tanong, sino ang nag-iingat kung bakit may kasiguraduhan si Pedro na palakasin ng mga Kristiyano na inuusig na matatanggap po nila ang gantimpalang yan? Ang sabi po ng Biblia, iniingatan ito ng kapangyarihan ng Diyos. So kapag ang Diyos ang nag-ingat, sigurado hindi mawawala. Kapag ang Diyos ang nag-ingat ng ating pananampalataya, and this faith is so that we could inherit eternal life sa new heaven, new earth, walang makakakuha po nito. That's why Paul is able to say, ano ang pwede maghiwalay sa atin o mag-separate sa atin sa Diyos? Tribulation? Trials? Death? No. Nothing can ever separate us from the love of Christ. Bakit? Ang nag-iingat and the one who preserves is God. In English, it's even stronger. It says in verse 4, and into an inheritance that can never perish. Kapag sinabi never, never talaga ang ibig sabihin nun. Spoil or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith, notice how the faith of the saints are there, are shielded by God's power. Hanggang kailan? Until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Ba mukhang nagkakaisa yata si Pablo at si Pedro sa kanilang paniniwala. Si Pablo, sinabi po niya, ang sinimulang mabuting gawa ng Diyos ay kanyang tatapusin hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ang sabi naman po ni Pedro, ang ating pananampalataya ay iingatan ng Diyos by His power until salvation is revealed. That suggests that the perseverance of the saints is not only biblical, it is also grounded sa pangako ng banal na Trinidad. Now, if that's not strong enough, basahin po natin ang John chapter 10. What are some other passages about preservation? John chapter 10, talatang 27 hanggang 30. John chapter 10, verses 27 to 30. Tignan niyo po ang nakalagay. John 10, 27 to 30. Sabi ho dito, nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makaagaw sa kanila sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. Now, there are three things that we can see here. Paano ho natin makikita na ang katuruan po ng preservation of the elect, perseverance of the saints ay biblical? Notice what Jesus says in verse 28. They will never perish.
Now, in your English translation, buburahin ko lang muna ho ito, just for now. Okay? In your English translation, especially if you're using NIV, ESV, or the like, most likely ang rendering po niya is never perish. Okay? However, sa original na wika, in Greek, it's actually the words ou, may, apalutai. Okay? And then it has the words aeonon. Now, what does that mean? Itong salitang ou at may literally means no, never. Or no, never, never. Yung salitang apalutai means destroyed. Kapag sinabi aionion, ever. Now, if you were to translate what Jesus is saying here, what He's saying is, pagdating sa kaligtasan na ibinigay po ng Diyos sa kanyang mga tupa, they will never, never destroyed ever. Pero in our English translation, ang nakalagay lang po doon is, never perish. But in the original, it's never, never perish ever. Now, in our English translation, it can seem redundant in a sense. It could seem masyadong emphatic, masyadong malakas yung emphasis. That's the point. Kasi kapag binigyan ka ni Kristo ng kaligtasan, never, never will it ever perish forever. Yun ang punto doon. At ang tanong, bakit? Number 2, the reason why hindi ito pwede mawala is because according to verse 28, walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Kaninong kamay ho ito? Ni Jesus. Number 3, verse 29, ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Verse 28, kamay ni Jesus ang nag-iingat. Verse 29, ang kamay ng Ama ang nag-iingat. Verse 30, ako at ang Ama ay, saan sila nagkakaisa? Verse 28, the Son has the sheep in His hands. Verse 29, the Father has the sheep in His hands. Therefore, I and the Father are one, saan? Sa pag-iingat ng kaligtasan ng mga tupa. So ang tanong, bakit po imposible na mawala po ang kaligtasan ng mga pinili ng Diyos? Kasi ang nag-iingat is the Father and the Son. That's the point there. Now, we need to understand that kapag sinabi po ng Biblia, I and the Father are one, yes, yung teksto po na yun ay tumutukoy din po sa pagka-Diyos ni Kristo, but you never want to isolate that from the context of John 10. It is not a verse that I would use to simply prove na si Kristo ay Diyos, but I would first explain that the reason why sinabi po, ako at ang Ama ay iisa, ay dahil nakakaisa sila sa pagbibigay proteksyon sa pananampalataya at kaligtasan ng mga tupa ng Diyos. So if God, the Father, is protecting you, if Christ is protecting you, if you are sealed by the Holy Spirit, sino ang makaagaw ng kaligtasan mo? Paano mawawala ang kaligtasan mo? Eh kung ang nag-iingat ay nakaukit sa kasunduan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Now ang tanong, where do we find that the Holy Spirit is also guarding your salvation? Basahin po natin muna dito in Ephesians chapter 1. Two passages in Ephesians. Ephesians chapter 1, and let us read verses 13 to 14. Efeso kapitulo 1, talatan 13 hanggang 14. Ephesians chapter 1, verses 13 and 14. Look at what it says. Kayo man
ay napabilang na kay Kristo nang marinig ninyo ang katotohanan. Ang magandang balita kung paano kayo maliligtas. Sa pagsampalatay ninyo sa Kanya, ibinigay niya ang banal na Espiritu na Kanyang ipinangako bilang tanda na pagmamay-ari na niya kayo. Verse 14, ang banal na Espiritu ang katibayan na matatanggap natin mula sa Diyos ang ipinangako niya sa atin bilang mga anak niya, hanggang sa matanggap natin ang lubos na kaligtasan at dahil dito, papupurihan siya. So ang tanong, why was the Holy Spirit given according to Ephesians? Bilang isang pagpapala mula sa langit. It was given bilang tanda na pag-aari po tayo ng Diyos. Pangalawa, matatanggap natin ang lahat ng ipinangako ng Diyos in the future. Pero ito po ay isang karagdagan na katanungan. Hanggang kailan mananatili ang Espiritu sa atin? Let's go to chapter 4. Chapter 4 of Ephesians, verse 30. Chapter 4, verse 30 of Ephesians. Look at what it says. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos, sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos at siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. In English, and do not grieve the Holy Spirit of God, with whom you were sealed for the day of redemption. So how long is that sealing? Gaano katagal mananatili ang Espiritu sa atin bilang tanda pagmamay-ari tayo ng Diyos? The Bible says, hanggang sa araw ng kaligtasan. So when you come to think about it, tignan niyo po so far yung mga impormasyon na ibinigay po sa atin ng New Testament. Sabi po ni Pedro, iingatan ng Diyos ang ating kaligtasan at pananampalataya hanggang ito ay ni-reveal na on that day. And then, pagdating po dito, kay Pablo, ilang beses po niya sinabi that ang Diyos na nagsimula na mabuting gawain sa atin ay tatapusin po niya hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Then we've read in John, imposible mawala ang ating kaligtasan dahil ang nag-iingat ay yung kamay ni Jesus at yung kamay ng Ama. Nagkakaisa sila sa pagbibigay proteksyon. And then nabasa po natin dito, 2 beses, the Holy Spirit has sealed us until the day of redemption. So the reason why ito ang nagiging konklusyon ng ating mga kapatid na Dutch Reformed is because ito ang itinuturo ng Biblia. Paano po siya naging magandang balita kung mawawala ang kaligtasan? Paano po siya naging good news kung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo at ang halaga ng kanyang pagtubos ay napakalaki only to just lose it later on in life? It just doesn't make sense. Now, I want you to picture this. Kapag sinabi ipangaral ang magandang balita, most of the time sinasabi natin ang magandang balita is, and rightly so, patungkol kay Jesus, ang kanyang persona, at ang kanyang mabuting gawa hanggang sa krus ng Kalbaryo. Namatay siya para sa mga makasalanan. Pero bakit po siya naging good news nung siya ay naipako? Well, inalis kasi ng Diyos ang kanyang poot at galit sa atin dahil kay Kristo. At pinatawad niya tayo at binigyan niya tayo ng kaligtasan. Yes, pero hanggang kailan yung kaligtasan na yun kung bakit siya itinuring magandang balita? Kasi kung ang ibig sabihin ng magandang balita sa ating mga kapatid na Armenian is this, that God has come to forgive your sins, but at some point in your life, if you're not careful, you can lose your salvation. Wala na tayong pag-asa.
Kasi unang-una, hindi na nga natin kayang iligtas ang ating sarili. Tapos bibigyan nyo pa kami ng responsibilidad na ingatan ang ating kaligtasan. You will never find in the New Testament na ibinigay yung responsibilidad sa mga Kristiyano na ingatan ang kanilang kaligtasan. Ang makikita po natin sa Bagong Tipan ay ingatan mo ang iyong doktrina. Ingatan mo ang iyong pamumuhay. Ingatan mo ang iyong patotoo. Ingatan mo ang iyong pananampalataya pagdating sa pangangalaga of your spiritual growth. Pero never natin mababasa sa Bagong Tipan na ibinigay ng Diyos ang responsibilidad sa mga Kristiyano na ingatan nila ang kanilang kaligtasan. Dahil the only ones that can do that is God. Only God can take care of your salvation. Only God can preserve your salvation. Karagdagan, binabanggit din po ng Biblia, ingatan nyo ang pagkakaisa ninyo bilang iglesia through the Spirit. Ingatan mo na hindi ka makatisod. Ingatan mo ang pagmamahal ninyo bilang simbahan. Pero never binanggit po ng Biblia bilang responsibilidad ng mga Kristiyano, ingatan mo ang kaligtasan mo. Watch your doctrine, meron. Watch your life, meron. But never your eternal life. Because the only one that has that responsibility ay ang Diyos. Halimbawa, kung babasahin po natin ang Book of Jude, chapter 1. Who has been given that responsibility time and time again na ingatan ang ating kaligtasan? Jude chapter 1, verse 24. Jude chapter 1, verse 24. Sabi po dito, at ngayon, purihin natin ang Diyos, siya na makapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagpadala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Ang tanong, sino ang dapat purihin? Ang Diyos. Bakit kailangan purihin siya? Dahil siya lang ang makapag-iingat ng ating kaligtasan. Hindi tao ang mag-iingat, hindi tao ang magbibitbit, hindi ang taong magliligtas sa kanyang sarili, kundi ang Diyos. Karagdagan, 1 Thessalonica chapter 5, 1 Thessalonians chapter 5. Sino ang nag-iingat ng ating kaligtasan? 1 Thessalonians chapter 5. Beginning at verses 23 and 24. 1 Thessalonians chapter 5 verses 23 and 24. Tignan niyo po ang nakalagay. Pakabanalin nawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya itong mga sinasabi namin. Excuse me. So, notice what Paul says here. Naway panatilihin nyo, naway panatilihin ng mga pastor, ng simbahan. Hindi ho, sabi, naway panatilihin niyang walang kapintasan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Then verse 24, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo at gagawin niya ito. So again, sino ang gagawa? Ang Diyos. Sino ang mag-iingat? Ang Diyos. Kanino po ibinigay ang responsibilidad? Kanino po nakasalalay ang ating kaligtasan that it will never perish? Sa Diyos. So again, the argument is clear. From Matthew to Revelation, you will never find, preserve your salvation. You'll never find that. It never says, carry your salvation. But it does say,
ang mag-iingat, ang magbibigay proteksyon by His power is God. Now, this is interesting. Bakit po natin itinuturo na ang kaligtasan po ay hindi pwede mawala sa mga tunay na Kristiyano? Because kung natatandaan po natin in Revelation chapter 7, kung ating po babasahin, do you guys remember yung 144,000 na tinatakan? Revelation chapter 7. Let's read that again, verse 1. Let's refresh our minds on this chapter. Revelation 7 verses 1 to 4. Tignan niyo po nakalagay. Pagkatapos nito, nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng mundo. Pinipigil nila ang apat na hangin upang walang hanging umihip sa lupa, sa dagat o sa alinmang punong kahoy. At nakita ko ang isa pang anghel na galing sa silangan na taglay ang pantatak ng buhay na Diyos. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos na kapangyarihang maminsala sa lupa at dagat. Sinabi niya, huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy hanggat hindi pa natin natatatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. Ayon sa narinig ko, 144,000 ang lahat ng tinatakan mula sa 12 lahi ng Israel. Now, if you remember what chapter 7 is about of Revelation, it is called the sealing of the 144,000. Ang tanong, ano po ang simbolo, nilalarawan ng sealing, yung tatak? It is ownership. Kapag dumating po ang judgment, hindi mapapahamak ang mga tinatakan. Now, why is that interesting? Because the word sealing here is no different than yung sealing na nakita po natin in Ephesians. They were sealed hanggang kailan? The day of redemption. Maraming tao dumadaan ng matinding pagsubok, maraming tao dumaraan po sa mga matitinding, we can say, paghihirap, pero nawawala po sila. Hindi na sila nagpapatuloy. Pero yung mga binigyan ng sealing or mark at yung nilalarawan po na 144,000 is not literal. Ang nilalarawan po na 144,000 is the perfect number of the elect sa new heaven, new earth. Pero hindi siya literal na 144,000. With that being said, how is this evidence biblically na ang kaligtasan ay hindi pwede mawala? Dahil ang nilalarawan po na 144,000 are the elect of God throughout all the ages na makakaranas ng mga matitinding pagsubok, paghihirap, pero dahil po pagmamayari po sila ng Diyos and they are sealed and owned by God, their faith and destination is sealed. Hindi sila mawawala sa kamay ng Diyos. And how do we know that? How do we know that nung dumaan ang pagsubok, ang magtitinding, paghihirap, hindi po sila nawala ng pananampalataya? Basahin po natin ang Revelation 14. Let's read Revelation 14. Verses 1 and following. Ano po naging resulta po nila of their destiny? Revelation 14 verses 1 and following. Pagkatapos, nakita ko ang tupa na nakatayo sa bundok ng Zion. Kasama niya ang 144,000 na tao. Nakasulat sa noo nila ang pangalan ng tupa at ng kanyang ama. Nakarinig ako ng ingay mula sa langit na parang lagaslas ng talon o dagundong ng malakas na kulog at para ring tugtugan ng mga manununtog ng alpa. Ang 144,000 na tao ay umaawit sa harap ng trono na apat na buhay na nilalang at na mga namumuno. Bago ang kanilang awit at walang nakakaalam maliban sa kanila na 144,000 na tinubos mula sa mundo. Sila ang mga lalaking hindi sumiping sa babae at hindi nag-asawa. Sumunod sila sa tupa kahit saan siya pumunta.
tinubos, chapter 14, tinubos sila mula sa mga tao upang maging unang handog sa Diyos at sa tupa. Hindi sila nagsinungaling kailanman at wala silang anumang kapintasan. Here's the question. Paano po sila nakarating sa langit pagkatapos ng mga matitinding pagsubok? Paano? Will God preserve them by the sealing? Kung wala silang tatak, hindi sila papasok sa langit. Kung wala silang tatak, hindi sila mananatili tapat kay Kristo hanggang sa huli. So when we talk about the preservation of the saints or perseverance of the saints, what we are teaching here, mga kapatid, is that based on how the Bible presents it, kapag binigyan tayo ng Diyos ng pananampalataya, where faith begins, of course, of salvation, this will last to the very end. That faith is not perfect. Pwede manghina ang pananampalataya natin. Pwede ma-discourage ang pananampalataya po natin. Even at times, ang pananampalataya po natin ay pwede tumanggap ng maling aral for a season. Pero, dahil ang ating pananampalataya ay nagmula sa Diyos, ibinigay ng Diyos, the intention of that faith ay mananatili hanggang sa katapusan. So, in one example, I could share this. Na born again ako. Binigyan ako ng pananampalataya ng Diyos. I am a Christian for 5 years straight. Kaya lang nag-backslide si Joshua. Tinanggap ko yung aral ng mga Muslim. Pero dahil pinili ako ng Diyos, tumiwalag ako sa aking pagiging Muslim. Nanumbalik ako sa aking pananampalataya. And when I died, nakapiling ko si Jesus. That means that our faith, mga kapatid, if I could just illustrate it, napakahirap na sabihin kapag ang tao po ay nag-backslide, permanently, wala na siyang pag-asa. We don't know who God's elects are or God's elect is. We can say faith begins here, starting point A. This is where faith begins. And here is the finish line, B. Ngayon, kapag tayo po ay binigyan po ng Diyos ng faith, yung faith journey po natin in sanctification is going to be rocky. Minsan, lubog na lubog pa nga for a season. Pero, kung ikaw ay binigyan ng faith mula sa Diyos, hindi siya mananatili doon. Babalik at babalik siya. You see that? Perhaps may mga ilan ho sa atin, nandito tayo. Nanghihina ka, nanlalamig, hindi ka nakadulad ng dati. Pero kung tunay ang iyong pananampalataya, hindi papayag ang banal na Espiritu na manatili ka dito. He will pick you up. This is what happened to Peter. Peter, this is you right now. I have prayed that your faith will not fail. Hindi ko gagawin yung Panginoon to deny you. I'll never do that. So, Peter thought he was straight. Then he denied Christ. Pero dahil nanalangin ang Panginoon para sa kanya, when you get to John 21, Peter, do you love me? Yes, Lord. Peter, do you love me? Yes, Lord. Peter, do you love me? Lord, you know all things. Feed my sheep. Mga kapatid, what encouragement does the perseverance of the saints doctrine give the church? Your salvation does not rest upon your performance. It rests upon His grace. Yes, manlalamig ka. Yes, there are times magkakasala ka, even in severe seasons. Pero kung ikaw ay pinili ng Diyos, hindi ka niya hahayaan na hindi mo pagsisihan ang iyong mga kasalanan at manumbalik sa Kanya. Because ang pangako po ng Diyos sa Ama is this, or ang sinabi ni Kristo sa Ama is this, lahat ng binigay mo sa akin ay aking iningatan.
maliban lang dun sa anak ng kapahamakan. All that you have given me, I have guarded by your name, except for the son of perdition. Eh, sino yun? Judas Iscariote. The 11 were preserved. The church will be preserved. Why? Because the true church are those who are chosen by God and who have accepted the gospel. So, there is a reason why sinasabi po madalas ni Pablo, nakikita mo ba yung mga kapatid mo nanghihina? Hindi niya sinabi, husgaan mo at sabihin mo hindi sila ligtas. Ang sabi niya, palakasin. I-restore. Kung nanghihina, palakasin mo. Kung may nawawala, hanapin mo. Kung may mga nagkukulang, remind them. Pray for them. Why? Kasi yun ang halimbawa na ginawa ni Kristo. Kaya you are here hindi dahil sa pagmamahal ng church. You are here hindi dahil masipag ang isang kapatid o masipag ang isang kapatiran in the church to help you. You are here by the preserving work of Christ. And because that faith ibinigay sa atin, ang tanong, nga no, Brother Josh, kung nandito ako, paano ko aahon? Paano ko aangat? How do I get out of this ditch? And how can I be sure na talagang I'm gonna make it to the finish line? Basahin po natin ang Hebrews chapter 7. At dito na po tayo magtatapos. Hebrews chapter 7. Verses 23 to 25. Hebrews chapter 7. Verses 23 to 25. Napakaganda po nito mga kapatid. Look at what it says. Hebrews 7 verses 23 to 25. Maraming pari noon, dahil kapag namatay ang isa, pinapalitan siya ng isa upang maipagpatuloy ang mga gawain nila bilang mga pari. Ngunit si Jesus ay walang kamatayan. Kaya hindi na ililipat sa iba ang pagkapari niya. Kaya maililigtas niya ng lubos ang sino mang lumalapit sa Diyos pamagitan niya. Dahil nabubuhay siya magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Anong ibig sabihin nun? Sa lumang tipan, the reason why ang sistema po ng priesthood ay hindi epektibo, kapag namamatay ang isang pare, pinapalitan. So yung gawa ng mga pari noon ay hindi consistent dahil namamatay eh. But the reason why ang pananampalataya under the new covenant ay hindi pwede mag-fail dahil yung pari po natin ngayon can never die. So here is the conclusion. Kung ang kaligtasan ay nawawala, nawawala din si Kristo. Kung ang kaligtasan ay mamamatay, namamatay din si Kristo. Pero dahil ang kaligtasan ay hindi pwede mawala, at dahil ang kaligtasan ay hindi pwede po mamatay, it's because Jesus never dies. He died once, but He now lives forever. Now, I promise this would be the last, pero I cannot deny the fact na napakaganda ng sinabi ni Pablo bago po siya namatay. Basahin po natin ang 2 Timothy chapter 1. Tignan niyo po yung mga huling binanggit ni Pablo in his last letter to Timothy. 2 Timothy chapter 1, verse 12. 2 Timothy chapter 1, verse 12. Tignan niyo po ang kanyang patotoo. Ikalawang Timoteo 1, talatang 12. Ito ang dahilan. Kaya ako dumaranas ng mga paghihirap, ngunit hindi ko ito ikinakahiya. Dahil kilala ko kung sino ang sinasampalatayanan ko at natitiyak kong maiingatan niya hanggang sa huling araw ang ipinagkatiwala ko sa Kanya. Well, ano po ba ang ipinagkatiwala ni Pablo sa Diyos? Ang kanyang pananampalataya.
Kaya you see, you never find in the New Testament ang nag-iingat ng ating pananampalataya is the church. The moment your faith fails, salvation is lost. But the reason why your faith can never fail, because the responsibility of guarding it is from God. So with that being said, mga kapatid, in part 1 ng ating pag-aaral of the perseverance of the saints, tinalakay lang po natin yung mga passages that clearly teach that the reason why your faith will always persevere, though it be not perfect, is because Christ is guarding your faith. Pero sa susunod po na Friday, Lord willing, tatalakayin naman po natin yung mga passages na parang nagbibigay ng pahiwatig na ang kaligtasan ay nawawala. Kagaya po ng Hebrews 6. Kagaya po ng John 15. Ang sanga na hindi namumunga ay pinuputol. Or si Judas Iscariote. Di ba tumiwalag siya? Nangangahulugan na wala siya ng kaligtasan. So aalamin po natin yung mga bersikulo na ginagamit po ng ating mga kapatid na Armenian bilang suporta po daw na ang kaligtasan ay nawawala. Now, just to remind us, our Roman Catholic friends believe salvation can be lost. Our Armenian friends believe that salvation can be lost. What does that tell you? It tells you that any doctrine or any system na nakasalalay sa performance ng tao only wants to elevate man, not God. Kahit hindi nila aminin yan, logically, dun pa rin papunta. Who receives the glory? Well, according to the Bible, God alone will receive that glory. Dahil siya ang nag-iingat from beginning to end ng ating pananampalataya. So my encouragement po sa inyo mga kapatid, if you are right now in this state of coldness, or you're in this state na parang hindi na ako kagaya ng dati where I'm enthusiastic about the Word. I'm not excited about Christ like I used to be. Ang sabi ng Biblia, kung ikaw ay manunumbalik sa Diyos, return to me, and I will return to you. And kapag ginawa mo yun by the grace of God, yung mga bagay na iniisip no na parang ang hirap bumalik, hindi. Mahirap bumalik because you're relying on your strength. Rely on the grace of God. And you will see that the faith that you had that was so energetic for Christ, you don't know kung anong pwede gawin ng Panginoon when you return back to Him. Mahal ka ng Diyos. Never lose hope. God is guarding your faith. With that being said, does anyone have any questions this evening sa ating pag-aaral po on the preservation of the saints or perseverance of the saints? May mga katanungan po ba tayo nitong gabi? Related or unrelated sa ating mga pinag-aralan? Pastor, saan nakuha nyo na 144,000? Yung ba yung sa 12 tribes plus yung 12 apostles? Mama? Yung 144,000? Saan po nakuha yun? 12,000 from the 12 tribes. 12 tribes. So the 12 tribes there ay simbolo lamang ng the church of God, both Jew and Gentile. Kasi that goes from verses 1 to 8. Ngayon ho, when you get to verse 9 of that chapter, sabi po doon, at nakita ko different tribes, different tongues, different people praising God. Nangangahulugan that yung 144,000 po na yon is interpreted by John as different people of different race that is in the elect of God or parte ng elect ng Diyos. So kaya naman po siya umabot ng 144,000, bukod pa ho doon is that when you read Revelation 21 and 22, ang measurement po ng new heaven, new earth, or the new Jerusalem, equals to that. So sino yung mga kasama sa new heaven, new earth? The perfect number, which is perfect sa measurement ng new heaven, new earth. Akala ko 12 tribes times 12 apostles. That was Oh. 144,000. We could say dun sa Revelation 22, may nakalagay po doon
There are 12 foundations with the 12 apostles' names and everything. Pero they're not the only elect. Right? So bahagi po yung mga apostol, propeta, and even us. We're a part of that elect. We're a part of that dimension of people saved. Okay? Anyone else have any questions? Yes. I do have a question since you mentioned about John 15 po. Mm. When it says in John 15 about bearing fruit, when a person is, let's say like they're being unkind, they're hot-tempered, would that mean that they're no longer walking in the Spirit even in terms of like bearing fruit? That's a very good question. So I like how you worded it, that they're not walking in the Spirit, rather than assuming they're not connected to Christ. In 2 Peter 1, nakalagay doon kapatid that kung yung mga bunga na ito ay hindi nakikita sa ating buhay and they're not increasing, that person is ignorant and blind. Meaning, he's not practicing the word that he's heard. Hindi siya dumalakad sa Spirit, so to speak. Pero in the case of John 15, we have to understand that the religious people there were saying that sila yung tunay na mga anak ng Diyos. The problem is, ayaw nila tanggapin si Kristo and therefore they're not bearing fruit. So ngayon, nagbibigay si Kristo ng encouragement sa kanyang mga alagad. Look, you guys claim to be the vine of God. You guys claim to be the Israel of God. You guys claim to be the covenant people of God. The problem is, hindi kayo namumunga. That's Isaiah 5. Jesus is drawn from Isaiah 5. So ngayon, sinasabi ni Kristo, I am the true vine. If you're really connected to me, mamumunga ka. You're going to accept me for who I am. Now, in the case ng mga alagad, encouragement yun sa kanila. Kasi sabi niya that you are already made clean through the Word. So that teaches us that in the case sa mga hindi namumunga, we have to look at the nuances. If you're referring to hindi namumunga temporarily dahil nga they're not walking in the Spirit, nagiging mabagal ang proseso. But eventually, they will bear fruit kasi hindi sila pwede manatili dito eh. But in the case sa mga tao na ayaw talaga tanggapin si Jesus or tinanggap lang nila gamit lang ang labi, but for 15 years, there's no repentance, there's no change of heart, walang pagbabago sa buhay nila, that's a question mark. That's a question mark. Yeah, so that's what I would say about that question. Okay? Anyone else have any other questions this evening? Related or unrelated sa ating napag-aralan? Any question? Nino, may tanong ho kayo? Bakit mostly Israel lang ang mitatakla? Saan ho? Sa anong aklat po? Sila lang, mostly Israel lang may ano. Sa Revelation ho? Kasi ang nilalarawan po ng Israel ho doon, yung iglesia. Yun ang simbolo ho niya. Kumbaga sa Bagong Tipan, ang talagang tunay na Israel ay yung mga sumampalataya kay Jesus. Yeah. So yun po ang ibig sabihin po nun. Okay? Anyone else have any questions this evening? Okay? So, kung wala na po tayong katanungan this evening, I pray and hope, mga kapatid, that you are encouraged. That at the end of the day, kung ikaw ay kay Kristo Jesus, you cannot finally and permanently manatili ho dito. He will bring you out of that ditch, regardless of what season you're in. Amen? As we give our doxology this evening sa ating Panginoon,